Tayo ay magche-change ATF nitong ating sasakyan. Ito ay Hyundai Tucson 2006 model, CRDI o diesel. Kasabay nung pagche-change ATF, lilinisin na rin natin yung kanyang EGR. Ang EGR niya nandiyan sa parting likod. Ayan. Ito yung transmission dito nakapwesto. Ito ay nakapabalagbag. Front wheel drive lang ito, hindi ito four wheel drive. Kaya nasa likod o nakapabalagbag yung makina. Ayan yung pwesto nung EGR. Kasabay na rin lilinisin yung kanyang intake manifold at throttle body. Ayan. Sa pagtatanggal ng intake manifold, hindi maiwasan dahil kasama doon sa intake manifold yung kanyang thermostat housing. Pag tinanggal mo yung intake manifold, kasabay yung kanyang thermostat housing. Kaya kapag hinugot mo yan, obligado magtatapon ng kanyang coolant. Kaya ihanda ang coolant para pagka ibinalik, may reserba kang pandagdag ng coolant. Magtatapon ng coolant. Sa pagtatanggal ng intake manifold, kailangan tanggalin itong common rail. May 3 tornilyo yan. 1, 2, 3. Dahil natatakpan niya yung tornilyo nitong intake manifold na nasa likuran niya, nasa loob. Natatakpan. Obligadong tanggalin yung common rail. Ito, sinisimulan na nating tanggalin yung mga hose ng mga air cleaner. Ayan, maraming hose yan. Ayan, kung saan sumuot yung mga hose niya, kung saan umikot. Ganon siya. Maraming tatanggalin ng mga hose. Tanggal lahat yan, mga hose, bago mo matanggal yung mga EGR. Ito na, sinisimulan na naming i-drain yung kanyang ATF. Inuna namin i-drain yung ATF habang pinatutulo namin, saka binabaklas doon sa ibabaw. Para pagkatapos na gawin sa ibabaw, ay drain na yung ATF ng transmission. Ito yung kanyang drain plug, puro may mga dumi. Ayan, tinatanggal na yung mga hose papunta sa EGR. Tinanggal na yung battery. Ayan, pati yung mga patungan ng battery kailangan tanggalin. Ayan, yung mga hose ng intake manifold. Mamaya kasama na rin tatanggalin dyan yung fuel filter. Magpapalit na rin ng fuel filter. Maraming linis ang gagawin dito. Ayan, natanggal yung mga hose, yung mga harness ng injector. Ayan yung throttle body. Ayun, natanggal na yung kanyang EGR. Ayun, tinakpan na ng basahan yung kanyang mga butas ng EGR para hindi pasukin ng dumi, kukulisap. Kasalukuyan tinatanggal yung common rail para matanggal yung tornilyo na nasa kaloob-looban na natatakpan nitong common rail. Yung intake manifold, kailangan tanggalin yun. Common rail para madukot yung tornilyo. Ayan. Ayun, natanggal na yung intake manifold. Kung napansin ninyo ay may tumulong tubig dahil magkasama nga yung thermostat housing doon sa intake manifold. Ito yung kanyang steel gasket. Ayan. Lilinisin na intake manifold. Ayan yung loob ng intake. Medyo malinis pa. Hindi naman ganong karumihan. Ayan. Ayun yung daanan ng coolant sa dulo. Ayan ang itsura niya.
nakabalagbag yung common rail nasa taas, kailangan talagang baklasin yon. Ito yung EGR assembly. Babaklasin pa yung ibang mga kanyan para malinis yung mga naka-imbak na mga carbon o mga uling na nasa loob, para gumanda ang performance o andar ng sasakyan. Ayan yung mga nakadeposito na mga uling, carbon o kung ano man tawag dyan. Ayan. Pagkatapos ay ito yung hose nung kanyang EGR. Ayan, tinatanggal yung mga hose nung mga EGR. Kasi nilinis na rin yung kanyang map sensor. Ayan. Map sensor at throttle body. Ayan, pinatutuyo matapos linisin lahat ng cleaner, yung map sensor, throttle body, saka yung kanyang EGR assembly. Mabuti hindi naman sira EGR assembly, linis lang. Okay naman yung EGR. Ito yung map sensor. Ayan, yung kabitan ng harness ng map sensor, throttle assembly, throttle body. Ito, tinatanggal na yung buo, yung assembly ng fuel filter. Mahirap dukutin pagka hindi tinanggal yung buo, yung kanyang fuel filter. Kaya kailangan, kung yun lang pinaka takip niya o baso, mahirap. Kaya obligado tanggalin yung buong assembly ng fuel filter. Ito yung ATF ng transmission. Yan yung aking ginamit, pamalit. Hyundai Kia genuine parts. Ayan. Ito na, naibalik na yung intake manifold, throttle body, common rail, pati fuel filter. Ayan. Kasama nang naibalik. Yun na lang hose nung galing sa radiator papunta ron sa thermostat, upper hose. Ayan, naibalik na rin yung EGR na nalinis na. Ayan siya. Kasi babalik na yung battery. Ayan na. Sinusubukan na namin, umaandar na yan. Pinapakiramdaman namin yung performance kung okay. Ayan. Okay naman siya, wala namang naging problema. Medyo gumanda na yung andar, hindi na masyadong mausok dahil nalinis yung EGR. Okay naman, wala naman naging problema.